Hello, good morning guys. Kasabong Luzon, Mindanao. Nandito man ako sa umaga na ito ngayon. Nandito ako sa grahe namin. Magpakitag sample prueba sa inyo sa alaga ko ng manok na gagawin kong mga panglaban na sarili kong palahi. Kasabong pala bago ko ipagpatuloy ang aking natin ngayon na ipaabot ko sa inyo ang kalaman ko sa pag-alaga ko ng manok. Magpapasalamat muna ako sa aking mga subscribers, viewers, followers. Thank you sa inyong lahat. Maraming salamat talaga sa pag-suporta sa aking channel. Kasabong pala ang aking ipakita kayo sa sample na manok. Ito na yung sweater bulik ko pula kasi ang mga grease ko tinalit ko sa lagay nila para makahintakip nandoon sa kabila din. Yan, tumitil ako sa kabila yun. Ito siya, ito ang nandito para na maipakita ko sa inyo na hindi naka-steady dito lang ang manok ko kasi hindi makahigahig ito dahil kulungan ito kahit medyo maluang-luang ito pero iba talaga yung manok na nakahigahig nakalipan-lipan sa line fence, nakakalaykay sa lupa. Yan, ito siya 7 months na din ito, naglaban na, dikit sipit-sipitan, buo ang katawan, tama sa sukat talaga ito na gagawing mga panglaban sa pagdating nito na 1 taon. Patay ko isa. Ito yung sinabi ko ito. Kasi ang ginagawa ko kasabong palit-palitan sila sa line pins, palit-palitan sila kaya ang mga katawan nila walang sakula, buo ang katawan nila na hindi nagkasakula. Yan ang pinaka-importante sa manok din kasabong kasi ang manok din na kahit ano ka quality kung tinawag mataba ang dito sa Buitan Panda talagang mabagal din, mahina ang manok maglaro talaga nga may sakula din. Kung masubrang makapal kasabong yan, hindi mawala sa 1 linggo, 2 linggo na sin yan. Yan totoo kasabong kaya hindi ko ni gawaan kong paraan ang mga manok ko nga hindi magkasakula. Kailangan na kagalaw-galaw, nakalipad-lipad sa flying pins na arawan din pinaka-importante sa manok. Ito kasabong siya nalabas na ito talaga pagka-sweater bulit niya o naglabasan ng pagkaputi kasi medyo mahaba-haba na ang puntot. Ito na siya bandiradong talaga ito siya. Ito palatandaan ito na may dugo talaga siya nga sweater. Yan. Kasabong pala bigay ko sa inyo ngayon ng tips sa mga baguhang sabong. Kailangan talaga ang mamanukin natin ngayon, huwag na tayong mag-aksaya ng panahon sa mga manok na rigid talaga. Yan totoo kasabong. Kasi kaya naman yung mag-breed ng hindi rigid. Ang importanteng parisin talaga kasabong, ulit-ulit ko to sa inyo sa unang mga video ko na banggit ko na ito. Pagkadi kayo sayang sa gastos niyo, sa pagod, sa pagmamanok niyo, simulaan talaga niyo, maniwala kayo sa akin. Sa linyada na mananalo, ang kunin niyo yung baldado, kung makakuha kayo ng baldado, nagdaan na talagang panalo. Tapos kukuha din kayo ng inahin na anak din ng winning line din. Yan ang pagparisin nyo. Di na kayo magtagal pag-cross yan kasabong. Talagang nasa dugo na ng parisin yung lalaki babae nga mananalo winning line. Ang mga anak yan kasabong. Pag ilalaban nyo, maniwala kayo sa akin, lamang talaga kayo sa panalo, kayo sa talo.
may talo pero lamang ang panalo talaga. Yan totoo kasabong kasi ano talaga yan sa linyada sa inahin na dugong mananalo at saka yung drungkak niyong winner baldado. Karamihan talaga yan kasabong mangluso talaga unang mga laban yan magpanalo, maniwala talaga din sa akin. Naisubok ko na kasi ang ama nito nagpanalo, tapos ang nanay nito na yung sweeter ko nga inahin nagpanalo din ang mga anak, kaya ang kapatid nito nananalo na nga nasa Montalban sa anak ko. Yan dito kasabog nagdaan talaga ang panalo din ang mga dugo nga pinalahian ko ng bulit ko. Kahit asaan ko iparis na inan, basta ang inahin importante kasabo nga inahin talaga linyada din nagpanalo. Huwag kayong kumuha ng inahin na hindi nyo subok, hindi nyo kilala, kahit ano ka tisayan, wala sa pangmukha. Ulitin ko, ang manok mananalo. Kagaya ng sa akin nga ano ngayon 3 times winner, simple lang ang pagmumukha. Hindi nga ako makapaniwala sa mga laban yan dahil puging-pugi ang naging kalaban yan. Na pagdating na bitawan na, labanan na sa patayan, magaling pa siyang pumatay, siya pala'y gwapong mamalong pumatay sa mga kalaban. Ang mga kalaban yan na talagang manok na manok talaga mapurma. Pero siya, hindi mo sa tingin, talo sa tinginan, sa totoo lang. Pero pagdating na bitawan na, talagang siya ang nagpakita ng laro na masasaya kang nagnood. Ang galing talaga ng ginagawa. Sigurado araw din niya yun. Pero hindi tsamba dahil marami din sugat. Bawat laban niya, nasugatan siya, matindi din ang mga sugat. Kaya nagkabalda-balda, nakilayan din siya, pero nananalo pa. Hindi tsamba yan kasabong. Ang labanan na talagang bakbakan ng sugatan din siya ng gusto. Wasak-wasak din yung pitso niya. Dami ding sugat. Sabong hindi tsamba yan. Kasi ang tsamba, hindi masugatan, mapitik yung kalaban agad, patay. Yan ang tsamba. Pero yung palitan talaga ng palo ang bakbakan, hindi yan tsamba kasabong. Yan nakita ang manok na manalo talaga. Kapag magpalitan ng palo na sugat-sugat talaga ng gusto. Doon mo masubukan ang manok na dugong manalo. Kahit pangitingnan, pero makita mo kung may bakal na. Yan totoo. Yan ang karanasan ko sa pagmamanok na isisip ko sa inyo na ulit-ulitin ko to sa inyo. Wala sa itsura, huwag yung habulin ang kayo magbibreed, huwag yung magbibreed kayo ng sariling mga panglaban lang. Kung panglaban hindi pambinta, huwag niya yung maghabol. Kasi hindi ko ginagawa niya naghabol sa pagmumukha, kampakuhan sa manok. Ang hinahabol ko, kahit simpleng tingnan, pero ini dating sa labanan na may bakal na talagang magaling pumatay, lamang siya sa panalo kasi talo. Kasi hindi ko nagsasabi nga hindi matatalo. Matatalo din yan, pero pagdating sa sugal, sa paglabanan sa manok, may talo tayo pero lamang sa panalo. Halimbawa, maglaban kayo ng 3 nga manok, matalo man ang isa, 2 ang panalo. Iyan ang sinabi kong lamang sa panalo nga linyada. Ganito ang linyada ng bulit ko. Ito to. Sabong subok ko na kahit mga simple lang tingnan, pero mapakinabangan natin, hindi sayang ang ating pagod o ang ating ginagastos sa kanila. Hanggang dito muna kasabo. Bukas naman tayo ulit. Iba naman ang topic na isip ko sa inyong kapaliwanag tungkol sa totoong nangyari sa buhay ko, sa pag-alaga ng manok, sa paglaban-laban ko, sa totoong alaga ko. Kasi totoo akong sabungero, hindi ako nagbibinta ng manok. Ang sa akin, sarili ko lang, mga panglaban, mga personal panglaban lang ang nabibigay ko ngayon. Hanggang dito ako muna ang maisabi ko lang sa inyo. Basta tayo totoong magsasabong, di tayo magpahuli pagdating sa pag-alam kung ano ang linyadang tunay na mananalo. Pagdating sa laban, lamang tayo sa panalo, tayo sa talo. Yan lang.